13 months na din ang nakalipas since nung nilabas itong phone na to. And nung 2025, ito rin yung tinagurian natin na best valued mid-range phone noon. At ngayong nilabas na ang Poco X8 series, masasabi kong sulit o mas naging sulit pa to bilihin ngayong taon. Dahil pinapaubos na lang to ni Poco dahil nga nilabas na yung bago nilang series. And may mga nakapagsabi sa akin na nakabili sila ng phone na to sa halagang 11,000 to 12,000 pesos lang with promo nung nakaraang 3.3. And para sa presyo na to or para sa presyo na yan, panalo na to. Dahil meron ka ng gaming phone na merong Dimensity 8400 Ultra na almost the same na performance ang Poco X8 Pro. May massive 6,000 mAh battery capacity. Meron na ding solid 1.5K 120Hz AMOLED screen display at higit sa lahat, meron na ring pasadong camera. At ito lang naman ang Poco X7 Pro. And ginamit ko to sa mga nakalipas na buwan kasabayan ng Poco X8 Pro nung nire-review natin. In-update ko na to sa pinaka-latest software niya. Chinek ko na rin yung battery performance nito at nire-test ko siya sa ating gaming test para makita kung meron bang improvement. And after ng ilang buwan na paggamit ko ulit dito and gawin yung mga testing na nabanggit ko, masasabi kong worth it or panalo pa rin talagang bumili ng isang Poco X7 Pro. At yan yung pag-uusapan natin sa video na to. Kaya tara, let's go! Okay, simulan muna natin yung usapan sa presyo para hindi kayo makonfuse or hindi kayo mapaisip. Currently, yung presyo nito, pwede natin siyang mabili sa 13,000 plus pesos using our YouTube vouchers na available dyan sa ating shopping tab sa ibaba. Pwede nyong i-check dyan, nagbibigay sila ng 2K discount kaso nga lang limited time offer, so i-check ninyo. Mas okay kung yun yung makukuha ninyo. And kung ikukumpara natin yung presyo nito sa ating X8 Pro na kaka-release lang, meron tong presyo na 17,000 pesos para sa SRP niya. And pwede din tayo makakuha ng YouTube vouchers using our link ng around 2,000 to 1,000 pesos din. So pwede natin itong mabili ng 15,000 plus to 16,000 plus pesos, which is not bad na rin. Bale, limited time offer lang to kaya pwede magbago yung presyo ng X8 Pro, kaya check nyo na lang po dyan sa description down below. Anyway, simulan natin pag-usapan yung most likely gustong-gusto nyo yung malaman for sure, at yan yung kanyang gaming performance. Bale, ginamitan to ng chipset na Dimensity 8400 Ultra. And gusto ko nga rin pala din idagdag, ito rin nga pala yung same unit na ginamit ko nang ginawa natin yung full review and also extreme gaming test last year. Kaya literal na 13-month-old na rin itong aking unit. Bale, gusto ko lang linawin tong part na to para sa transparency. Anyway, bago tayo pumunta sa gaming performance part, pag-usapan muna natin yung overall performance neto. Bale, gaya ng sinabi ko kanina, in-update ko to sa pinaka-latest na software version na available sa kanya, which is yung kanilang latest HyperOS V3, and yes, Android 16 na rin po ito after nung update, and ginawa ko yung update nung February. Now, pagdating sa naging overall experience ko dito, wala namang masyadong nagbago, ganun pa rin since day 1. Smooth yung pag-navigate sa kanya, wala akong naging problema pagdating sa paglo-load ng application, no lags din, pero meron ako mga napansin na mga stuttering, pero nangyayari lang yun pag ginamit ko yung camera app and then mag-switch ako sa ibang mga application. Pero nung tinry naman namin siyang i-shoot, hindi na rin naman namin na-replicate, kaya pagdating dito siguro nagkataon lang. Nablock ko na rin yung built-in ads neto after kong gawin yung ating full review and also extreme gaming test last year. Kaso nga lang, some way somehow, after ko siyang i-update sa HyperOS V3, nagsibalikan sila. And yung theory ko dyan is in-adjust mismo ng update or nireset ng update yung ating mga ad settings na naka-turn off at automatic na nag-turn on after ng update, kaya nagsibalikan na naman. So madali lang naman i-turn off, pwede nyo panoodin itong video na to if hindi din kayo aware. But in overall, in terms of normal usage, panalo or pasado dito yung ating Poco X7 Pro. Hindi pa rin nagbabago. Now, usapang gaming naman tayo. Bale, naretest ko to dito sa ating latest Antutu benchmark, which is Antutu benchmark 11. Nung ginawa ko kasi yung full review is nasa Antutu benchmark 10 lang kami nun. Pero ngayon nasa latest na, and dito nakakuha kami ng 1.7 to almost 1.8 Antutu benchmark score na di hamak na mas mataas unlike sa 1.6 million Antutu benchmark score na nakuha natin nung ginawa ko yung full review dito sa phone na to before. And to be honest, hindi siya masyado nagkakalayo sa nakuha nating Antutu benchmark score sa ating Poco X8 Pro na merong Dimensity 8500 Ultra na chipset. And gusto ko nga lang din palang linawin or panpack lang para sa mga hindi pa nakakaalam, yung Dimensity 8500 Ultra chipset na ginamit sa X8 Pro, overclock version lang po yon nitong ating Dimensity 8400 Ultra. Kaya pagdating dito sa part na to, hindi na rin nakakabigla na konti lang yung tinaas ng performance niya from its
previous predecessor na Poco X7 Pro. And actually, nag-translate din yan kapag dating sa gaming. Bale, tinest ko to sa mga most game na nalalaro natin gaya ng Genshin Impact, MLBB, HOK, Wild Rift, and also COD. Bale, una namin sinalang dito is itong Genshin Impact and sinetup namin to sa pinakasagad na settings niya and guess what? Same lang din ang naging performance natin sa Poco X8 Pro. Nakakuha tayo dito ng 45 to 60 FPS smooth frame rate. Bale, yung pinaka-maintaining or average FPS na nakuha natin is 45 para sa max out settings which is naka-highest graphical preset and then 60 FPS combo. So pagdating dito sa part na to, need na lang natin siyang i-adjust sa medium settings or kaya kahit low, medium graphic settings para makakuha tayo ng way more stable na frame rate na ilang beses ko na naman napakita sa inyo. And gaya ng sabi ko pagdating dito sa performance sa Genshin Impact, the same lang sila ng Poco X8 Pro. Kapag dating naman sa mga MOBA games, syempre, sinet lang din ulit namin yung mga games na to sa pinaka max out settings nila. Which is nag-result sa 120 FPS na gameplay pagdating sa tatlong MOBA games na to. Actually, hindi na rin naman ako nabigla dito pero napansin ko talaga na nagkaroon tayo ng optimization from last year. Kasi kung hindi ako nagkakamali, wala kami nagamit na FPS meter nung ginawa namin yung mismong testing doon. Pero kung hindi ako nagkakamali, hindi ganun ka-stable sa 120 FPS yung nakuha namin sa kanya. But now, kitang-kita nyo naman na stable pagdating sa MOBA game. Ganon din yung nangyari pagdating sa CODM. Nakakuha tayo ng 90 FPS pagdating sa VR mode and then 120 FPS naman pagdating sa MP mode. So in overall, in terms of gaming capability, hindi talaga nawala at halos the same lang talaga ng performance ng X8 Pro itong ating Poco X7 Pro. Anyway, kapag iting naman sa thermals, nakakuha tayo dito ng 43 to 44 degrees Celsius sa Genshin Impact and max out settings after ng 30 minutes ang tuloy-tuloy na paglalaro. The same lang din ang thermal na nakuha natin last year. Then, pagdating naman sa mga MOBA games and also CODM, nag-average lang yung temperature natin ng 37 to 40 degrees Celsius. So, technically, hindi ganun talagang uminit ng tong phone na to and yung feeling niya habang gamit-gamit ko hindi din ganun kainit or hindi din ganun ka-warm. Mas naramdaman namin yung pag-init nung tinesting namin yung ating Poco X8 Pro dahil nga naka-aluminum alloy frame yun. Kaya talagang ramdam namin na medyo mainit talaga yung corners. But anyway, pagdating sa overall performance nito, madaming mga phone na pinataob to na mas mahal pa or kasing presyo ng device na to. Kagaya na lang ng Redmi Note 15 Pro, Infinix Note 50 Pro Plus, Oppo Reno 15 and also Infinix Note Edge na halos nandito lang sa price ring siya to. Kaya pagdating dito, yes, nandun pa rin talaga ang Poco X7 Pro. Kaya kung performance yan talaga yung need nyo, ako rin unang magsasabi, best to buy to para sa gantong presyo around 13,000 to 11,000 pesos lang. Anyway, usapang battery naman tayo. Bale, meron tong 6,000 mAh battery capacity. Mas mataas lang ng 5,000 mAh yung ating X8 Pro dito. And to be honest, para sa mga phone na nilalabas ngayon, malaki na yung battery neto. Or nasa average or standard battery na siya dahil nga nagsilakihan na yung mga battery ng mga phones sa madalas nating ginagamit ngayon. Kahit nga sa budget phone, ganun na rin yung usapan. Talagang palakihan at palakihan. And gaya nga ng sabi ko, ito yung same unit na gamit-gamit ko nung ginawa ko yung extreme gaming test video natin last year. And guess what? Until now, palag-palag pa rin yung kanyang battery performance. Then mostly dahil nga second phone ko siya nung mga nakaraang buwan bago ko siya gawin or gamitin talaga na pangmatagalan, naka-standby lang siya habang nag-edit ako ng video. Then kapag meron mga nag-comment or after ng Pomodoro session ko, magko-comment ako or magre-reply ako sa mga comments nyo. I-check ko yung mga ganap-ganap sa YT and also sa mga nangyayari ngayon like yung wars and anything. Chine-check ko siya at dito ko yung madalas ginagawa. So basically, normal activities yung madalas kong ginagawa dito. More on watching, more on social medias, and also more on answering comments lang. Kaya yeah, pagdating doon, pasado naman sa akin yung kanyang battery capability. And kung malulobot mo din naman agad to, wala din naman magiging problema dahil mabilis lang din siyang i-charge. Dahil meron na tong 90 watts fast charging support. And kaya natin tong i-full charge just under 50 minutes from 10% to 100%. And para naman sa mga gamers, yes, wala pa rin po tayo dito ang bypass charging. So yeah, patuloy ko na yung excitement ninyo sa part na to. Anyway, usapang display naman tayo. Kapag ating dito, meron tayong 6.78 inch, 1.5K, 120Hz AMOLED screen display. Bale, panalong display yung meron tayo dito sa Poco X7 Pro. Actually, wala namang ginawa si Poco na hindi panalo yung display. Kaya pagdating sa usapang movie watching or anime watching sa Netflix or kaya social media streaming and panonood ng YouTube videos, walang magiging problema, mai-enjoy nyo yan dito sa ating Poco X7 Pro. And to be honest, same panel lang naman yung ginamit
ginamit sa X7 Pro and also sa X8 Pro. Kaya kung ano yung quality na makikita natin sa X8 Pro, ganun lang din dito sa X7 Pro. Nga pala, idagdag ko rin yung ating build quality and also protection na ginamit sa phone na to. Meron tong plastic back or eco leather finish na back panel and plastic frame din. Meron tayong protection na Corning Gorilla Glass 7 eye protection pagdating sa ating screen panel na, to be honest, the same na ginamit na protection doon sa ating Poco X8 Pro. And fun fact, sa tagal niya nakasit dito sa studio, ilang beses na namin to nabagsak and also natabunan ng kung ano. And guess what? Buhay pa rin naman siya, so approve pagdating sa part na to. Anyway, iba pang mga specification bago tayo pumunta sa iba pang part ng phone na to. Meron na tong Bluetooth 6.0, may IR blaster na din na pwede natin gamitin sa mga appliances. Responsive na din yung kanyang in-display fingerprint sensor. Responsive na rin yung kanyang gyro, kaya para sa mga gyro user dyan sa mga shooting games, yes, no delay po tayo. Meron na rin tong Wi-Fi 6 support, kaya most ng mga network natin, mamamaximize natin yung speed sa phone na to. And higit sa lahat, ang nagustuhan ko dito ay malakas yung kanyang 5G connection. Gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, most of the time, ginagamit ko siyang personal Wi-Fi hotspot para hindi agad malobat yung phone na ginagamit ko. Lalo na kapag wala akong dala na power bank. Kaso nga lang, kung meron ka mga travel or gusto mong gumamit ng eSIM, wala po tayong eSIM support dito. Pero as far as I know, meron ng workaround dyan, which is meron ng binibenta na adapter or connect, which is meron ng binibentang adapter ang Smart. I don't know kung meron ng ibang network, pero most of the time ang nakikita ko is Smart, so pwede nyo rin dyan gamitin if gusto nyo gumamit ng eSIM. Anyway, usapang camera naman tayo. Bale, kung ano yung ginamit na camera sensor sa ating Poco X8 Pro, ganun lang din dito sa ating Poco X7 Pro. Meron na tong 50 megapixel Sony IMX882 camera sensor main camera and 8 megapixel ultra-wide camera plus 20 megapixel selfie camera. And pagdating sa mga photos na nakuha natin dito, yes, okay na okay and for me, pwedeng-pwede na. Pero despite sa pagkakaroon niya ng same na sensor sa ating Poco X8 Pro, iba yung photo processing or yung color science sa ginamit dito ni Poco. Iba yung atake ng photo processing ng Poco X7 Pro. Napansin ko kasi na medyo bumalik na naman siya doon sa medyo contrasting na photos na madalas kong pinopoint out sa mga Poco phones sa review ko, lalo na doon sa ating Poco F6 series na na-review ko before. Medyo kinukulang lang ako sa part na to, pero nung medyo pumosisyon kami ng tama at medyo maganda lang yung source of light, naging okay naman siya, na-eliminate naman yung contrasty part. Pero kung hindi natin gagawin yung mga ganitong adjustment, makikita pa rin natin siya sa mga next photos natin. So, need pa rin talaga natin ng proper positioning. But ganoon pa man, para sa akin, in overall goods, yung makukuha natin photos dito or pwede na. Pagdating naman sa selfie camera na to, dito medyo legwak siya ng konti or sabihin natin average lang yung performance. Wala tayong kinakailangang masyadong asahan dito kasi kung i-compare natin to sa mga kapresyo niya, like 13,000 pesos pataas sa mga phone, maraming way more better na phones na merong maayos sa selfie camera kaysa dito. Pero ganoon pa man, pwede na rin naman kung ako yung tatanungin. So, para kanino nga ba talaga ang Poco X7 Pro? Dahil nga, meron ng Poco X8 Pro. And yung presyo nilang dalawa ay hindi ganun nagkakalayo. Actually, ngayon kung ako yung tatanungin kung sakto lang talaga yung pera mo, okay na ang Poco X7 Pro. Kung mabibili nyo to sa 13,000 or kahit 11,000 or 12,000 pesos using the voucher link, or kung meron mong kayong promo na makukuha kasi iba-iba yung nakukuha na vouchers gada account, definitely go for this one kasi medyo mamamahalan kayo pagdating sa Poco X7 Pro. Hindi ko rin naman sinasabi na pangit na choice ang Poco X7 Pro. Talagang medyo last na choice natin is about sa mismong pera. Dahil yung mismong presyo ngayon ng Poco is nasa sale price pa yan. Yung SRP kasi niya talaga is 17,000 pesos. So yung nakikita yung presyo ngayon is promo sale price pa rin siya. Kaya pagdating dito, if ever na matatabunan or matatagalan kayo makabili ng X8 Pro dahil need nyo pa mag-ipon, for me, mas better talagang choice ang X7 Pro if ganun yung mangyayaring senaryo. And also kung gaming lang din naman talaga yung need mo at the end of the day, go for Poco X7 Pro dahil hindi naman ganun ka-okay yung performance din ng Poco X8 Pro. Halos the same lang sila ng Poco X7 Pro. Pero syempre, meron pa rin namang ang Poco X8 Pro gaya na rin ng battery criteria, yung build criteria, and also yung kanyang camera criteria kahit na the same camera sensor lang naman yung ginamit nilang dalawa. And also, isa pa sa main reason kung bakit para sa akin sulit talagang bilhin ng X7 Pro, pinapaubos na lang kasi ito ni Poco. Meaning, marami pa tayong mga part or time na makakita or makikita na magkakaroon tayo ng same
sale or magkakaroon tayo ng malakihang discount sa phone na to. Dahil nga, hindi na sila magkikreate ito or phase out na to. Talagang pinapaubos na lang nila yung unit nila. And for me, marirecommend ko to para sa mga kaparekoy natin na more on gaming talaga yung focus. Kitang-kita nyo naman kung ano yung kaya niyang i-offer. And also, kung kayo din yung medyo limited na yung budget, talagang yung pinaka-budget ninyo is 13,000 pesos. Hindi nyo na kaya pang mag-squish ng couple thousand of pesos para mabili yung Poco X8 Pro. Go for Poco X7 Pro, hindi din po kayo magsisisi dyan. And gaya ng sabi ko, kung ikukumpara natin to sa mga bagong release sa phone, gaya na lang ng Redmi Note 15 and also gaya ng Nubia Neo 5 GT, definitely mas sulit tong bilhin kaysa sa kanila. Dahil una, mas mataas yung presyo nila pero hindi naman ganong kagandahan yung specification, or kahit magpantay sila ng presyo, definitely mas okay pa rin bilhin ang X7 Pro dahil mas lamang pa rin to. Anyway, ilalagay ko na lang po yung link ng mga nasabi kong product dyan sa description down below, and just I said, limited time offer yung makakuha tayo ng malaking discount sa Poco X7 Pro. Yung iba pwedeng makakuha ng mas mataas, so pwedeng i-check dyan para mas makakuha kayo ng mas malaking voucher. Yun lang, peace!